Nang bumalik ako sa bansa at sumunod sa utos ng aking ina na pakasalan ang isang seryosong babae, sa gabi bago ang kasal ay lumipat na siya sa bahay. Iminungkahi kong matulog ng hiwalay. Si Kinyan-an, sa harap ko, ay dahan-dahang hinila ang zipper ng kanyang damit. May malalim na tingin sa kanyang mga mata at sinabi, pero may pangangailangan ako. Nang marinig ito, ang aking kapatid na babae na matapang ay humingi ng tawad at pagpapalaya. Ayokong maging isang maliit na babae na madaling kontrolin. Ang pagsasama namin ni Kinyan-an ay isang kasalang komersyal na nakabatay sa interes. Walang kahit anong emosyon mula simula hanggang wakas. Siya ang aking kapatid na babae na tinatawag na Xurenming. Mula pagkabata, pinalaki siyang maging tagapagmana ng pamilya. Ang kanyang ugali ay malamig at seryoso, ipinanganak na maharlika, at laging may tamang distansya sa pakikitungo sa iba. At nagtataboy ng mga tao. Nang marinig ko na sa isang pulong ng dalawang pamilya ay agad siyang pumayag sa kasunduang ito. Nakatayo ako roong parang natigilan. Pero naisip ko, maghahanap din naman ako ng tao para tapusin ang gawaing kasal, at si Kinyan-an ay hindi masama. Wala naman akong reklamo. Pagkatapos ng kasal, may kaunti siyang lasing. Sumakay siya sa kotse at pumikit, hindi na nagsalita. Pagod na ako buong araw. Naisip ko ang mga posibleng mangyari sa gabi, bigla akong nagising. 10 minutong biyahe. Naupo ako ng sobrang hirap, kahit ang paghinga ko ay naninikip. Sa isip ko, naisip ko. Lasing na lasing siya, hindi naman siguro siya makakagawa ng ano. Tinawagan ko si Kinyan-an nang may pagsubok. Walang sagot. Akala ko tulog na siya ng tuluyan, kaya bumaba ang aking kaba. Huminto ang kotse. Biglang nagsalita ang babae, may paos na tinig dahil sa alak. Dumating na. Tinanong ko, gising ka na ba? Tumango siya. Kinuha ang kanyang bag ng kasal at bumaba. Mabilis akong nagsabi, ako na lang ang magdadala. Dahil lahat ng perang natanggap ngayong gabi ay nasa bag na yon. Si Kinyan-an ay tumanggi ng tuwid. Ang boses ay walang emosyon, hindi na kailangan, hindi mabigat. Pumasok kami sa elevator. Ako at si Kinyan-an lang ang naroon. Nakatayo kami, isa sa harap, isa sa likod, walang nagsalita. Ang atmosfera ay nakakahiya at parang maninigas. Habang tinitingnan ang dahan-dahang pagtaas ng numero ng palapag, ako ang unang sumira sa katahimikan. Lasing ka ba? Gusto mo bang magluto ako ng sabaw para sayo? Sumagot si Kinyan-an. Huwag na, hindi ako lasing. May mahalaga pang gawain ngayong gabi. Bigla kong naunawaan ang lalim ng kanyang sinabi. Ang pisngi ko ay biglang uminit. Sa isip ko, paulit-ulit kong inihanda ang sarili. Bumukas ang pinto ng elevator. Pumasok kami sa bahay, nagpalit ng tsinelas. Binuksan ko ang pinto ng pangunahing silid at nanatili ako roon. Sa malaking silid, ang mga dingding at bintana ay puno ng pulang papel na may salitang kasayahan. Bago ang pulang tao. Ang sahig ay puno rin ng matingkad na pulang rosas na talulot. Si Kinyan-an ay nakatayo sa likod ko, mahina ang boses. Pagod ka ngayong araw, magpahinga ka na. Tinanong ko. Gusto mo bang maligo muna? Sumagot si Kinyan-an, may kailangan pa akong asikasuhin. Ikaw na muna. Pagkatapos noon, pumunta siya sa opisina para sa trabaho. Ito pala ang sinasabi niyang mahalagang gawain. Lihim akong bumuntong hininga ng maluwag. Hindi ko alam, may kaunting pagkadismaya. Mas mahalaga pa pala sa kanya ang trabaho kaysa sa akin. Paglabas ko pagkatapos maligo, ginawa ko ang aking buhok ng maayos, at dahan-dahang bumalik sa silid. Si Kinyan-an ay tapos na sa trabaho, nakaupo sa tabi ng kama, binubuksan ang buttons ng kanyang damit. Ang kanyang relo at scarf ay maayos na inilagay sa tabi ng kama. Nagdalawang isip ako at sinabi, baka mas mabuti kung magkahiwalay tayo ng silid. Nagulat si Kinyan-an, tumahimik ng ilang sandali. Dahan-dahan niyang tinanong, bakit? Sumagot ako ng mahina. Hindi naman tayo lubos na magkakilala. Sinabi ni Kinyan-an, mag-asawa na tayo. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya ito ng tuwid. Madilim ang kanyang mga mata. Ngunit sadyang pinahina niya ang boses at sinabi, pero kung ayaw mo, iginagalang ko ang iyong desisyon. Hayaan na lang ang lahat. Sa isip ko, darating din naman ang nararapat na gawin. Kaya kinagat ko ang aking labi, sige, hindi na tayo magkahiwalay ng silid. Hindi nagtagal, narinig ko ang tunog ng tubig sa banyo. Isang kakaibang damdamin ay kumalat sa loob ko. Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Itinaas ko ang aking kamay at hinampas ang dibdib. Pinilit kong kalmahin ang sarili. Sa isip, paulit-ulit kong sinabi, kalmado, kalmado. Kahit hindi pa ako kumain ng baboy. Hindi pa ba ako nakakita ng baboy? Pagkalipas ng mga 10 minuto, tumigil ang tunog ng tubig sa banyo. Si Kinyan-an ay lumabas na nakasuot ng silk pajama, ang dulo ng kanyang buhok ay bahagyang basa. Umupo siya sa tabi ng kama, lumubog ang kama. Ang hangin ay may daladalang amoy. Banayad na amoy ng cedar. Pinilit kong gawing natural ang aking boses. Tinanong ko, gusto mo bang patuyuin ang iyong buhok? Sumagot si Kinyan-an.
Huwag na, pinatuyo ko na. Biglang tinawag ni Kinyan ang pangalan ko. Suking An ay aking naalala at aking sinabi. Itinaas ko ang aking ulo at tumingin sa kanyang itim na mga mata. Kung hindi ako nagkakamali, ang mga mata niya ay puno ng matinding pagnanasa. Nagsalita si Kinyan. Pinatay ko na ang ilaw. Pagkasabi niya, ang silid ay biglang nalubog sa dilim. Tanging isang maliit na ilaw sa tabi ng kama ang naiwan. Ang mainit na dilaw na liwanag ay halos hindi nag-ilaw sa isang maliit na bahagi. Ako ay likas na umurong paatras. Inilayo ko ang aking sarili sa kanya, ngunit bago pa ako makapag-react, si Kinyan ay dumiretso sa aking kumot. Ang kanyang katawan, bagong ligo pa lamang, ay may kaunting halumigmig ngunit may dalang matinding pagpasok. Sa pamamagitan ng manipis na pantulog, nararamdaman ko ang init ng kanyang balat. Ang aking buong katawan ay naging hindi komportable, ngunit hindi ako makagalaw. Ang aking isip ay gulong-gulo. Nagtama ang aming mga mata, pareho naming alam kung ano ang maaaring mangyari pagkatapos. Ngunit biglang binaba ni Kinyan ang kanyang boses at nagsabi, matulog na tayo. Ito ay labas sa aking inaasahan. Matagal kaming nakahiga, ang taong nasa tabi ko ay hindi gumagalaw. Hanggang sa marinig ko ang kanyang pantay at mahinahong paghinga. Nakatulog na ba siya? Ang aming mga katawan ay magkasya ng mahigpit. Ang posisyong ito ay talagang mahirap para sa akin upang makatulog. Si Kinyan ay karaniwang malamig at malayo sa ibang tao. Ngayong gabi lamang siya nagpakita ng ganitong malapit na anyo. Marahil ay talagang lasing siya. Si Kinyan ay laging abala sa trabaho. Sa ikatlong araw pagkatapos ng kasal, umalis siya patungong ibang bansa para sa isang business trip. Nagpadala lamang siya sa akin ng isang simpleng text message. Ang nilalaman ay, pupunta sa France para sa business trip. Nagtype ako ng isang linya sa chatbox, kailan ka babalik? Ngunit pagkatapos ay naisip ko na ang aking tanong ay hindi kailangan. Kaya binura ko ang mga salitang iyon. Isang buong linggo pagkatapos umalis ni Kinyan, hindi kami nag-video call. Hindi nagpadala ng anumang dagdag na mensahe. Muntik ko nang makalimutan na ako ay may asawa na. Ngayong gabi pagkatapos kong maligo, inabot ko ang aking mga damit upang magpalit, ngunit wala akong nakuha. Natuklasan ko na ang aking dala ay panloob lamang. Nakalimutan kong kunin ang aking pantulog. Dahil mag-isa lamang ako sa bahay, diretsong lumabas ako mula sa banyo. Katatapos ko lamang buksan ang pinto ng aparador nang biglang umingay ang kandado ng kwarto. Ako ay nagulat. Nagmamadali akong sumiksik sa kumot, tanging ang aking ulo lamang ang nakalabas. Ang aking naguguluhang mga mata ay nagtagpo sa tingin ni Kinyan. Agad akong sumimangot at nagtanong, bakit ka pumasok nang hindi ko makatok? Ang aking mukha ay namumula na parang sasabog. Sa aking isip, tiyak na nakita niya ang lahat ng nangyari kanina. Gusto kong maghukay ng butas sa lupa at doon pumasok. Si Kinyan ay may malamig na mukha, ang kanyang lalamunan ay bahagyang gumalaw. Walang emosyon sa kanyang boses nang magsalita, pasensya na. Sa susunod ay mag-iingat ako. Agad akong nagsalita, lumabas ka na, kailangan kong magbihis. Ang pinto ay marahang isinara. Mabilis kong isinuot ang aking pantulog. Ang init sa aking mukha ay nanatili. Kaya naghugas ako ng mukha gamit ang malamig na tubig upang mapalamig. Sa sandaling iyon, biglang sumakit ang aking tiyan. Ito ay ang aking lumang sakit na malamig na tiyan. Hindi ako mahilig matulog ng maayos sa gabi. Kung sakaling sumuka ako sa kumot. At walang ekstrang kumot sa bahay. Sa gabi, tamad akong lumabas upang bumili. Nag-aalangan ako. Kung dapat bang matulog muna sa silid para sa mga bisita ngayong gabi. Sa ganitong paraan, kahit na madumihan ang kumot, hindi magiging mahirap. Sa sandaling iyon, itinulak ni Kinyan ang pinto at pumasok. Ang kanyang buhok ay tumutulo pa ng tubig. Siya ay nakasuot ng isang pantulog sa bahay. Malinaw na siya ay bagong ligo. Ang kanyang mga mata ay itim at malalim. Siya ay nagtanong, may problema ba? Kinagat ko ang aking labi. Sinabi ko, mas mabuti na matulog ako sa silid para sa mga bisita ngayong gabi. Si Kinyan ay nagtanong, bakit? Naghanap ako ng dahilan. Ang aircon sa silid na ito ay tila hindi lumalamig. Ayaw ko ng init. Si Kinyan ay nagsalita, kung gayon, matutulog din ako sa kabilang silid. Nagtanong ako, Kinyan, bakit ka sumusunod sa akin? Si Kinyan ay sumagot ng mahina, ayaw ko rin ng init. Itinaas ko ang aking ulo upang tumingin sa kanya. Sinabi ko, ang pagtulog ng magkasama ay lalong magpapainit. Si Kinyan ay tumingin sa aking mga mata. Seryoso siyang nagsalita, kung gayon, ibaba natin ang temperatura ng aircon. Ako ay napatahimik. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Kumaway ako ng kamay at nagsabi, sige na, sige na. Dito na lang tayo matulog. Buong gabing takot ako, hindi ako nakatulog ng maayos. Pagkagising ko kinabukasan, nakita kong malinis ang kumot. Nakahina ako ng maluwag. Buti na lang hindi nadumihan. Pagkatapos kong maghilamos, bumaba ako ng hagdan. Nakita ko si Kinyan na nakaupo sa hapagkainan. Ang mesa ay puno ng mainit na almusal. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin sa akin, mahina ang kanyang boses. Magandang umaga.
Nagtanong ako, 9:00 na. Hindi ka ba nagtatrabaho ngayon? Sumagot si Kinyan, tinawag tayo ni Lola para umuwi ngayon. Mabilis akong nagsalita, sige, akyat ako para magpalit ng damit. Si Kinyan ay nagsalita. Inumin mo muna ang sabaw na ito, lalamig na mamaya. Ito ay espesyal na niluto ni Chenny kaninang umaga. Tiningnan ko ang sabaw, may mga red dates at wolfberry. Ang mga longan ay sangkap na pampainit at pampalusog sa balat. Tanong ko, bakit mo ito nilagay? Sumagot si Kinyan, ang mga pampainit at pampalusog ay mabuti para sa iyong katawan. Pagkatapos ay nagtanong siya ulit. Masakit pa ba ang tiyan mo? Sumagot ako, okay lang ako, wala namang malaking reaksyon. Biglang nagbago ang eksena, pumikit ako at diretsong tumitig sa kanya at nagtanong. Kinyan, ba't ganyan ka mag-alala sa akin? May gusto ka ba sa akin? Kung bakit nagkaalyansa ang pamilya natin? Hindi ko talaga maintindihan, may mas angkop siyang mapapangasawa, ang kanyang kababata na si Shenan. Magkatugma sila sa estado, parang perpektong Peres, lahat ay akalaing sila ang magtatapos. Tiningnan ako ni Kinyan ng maitim niyang mga mata, at diretsahang tumanggi, wala. Pagkatapos ay dinagdag niya, lagi naman akong lantad, bakit ko pa kailangang itago ang pag-ibig? Sa isip ko, napaisip lang ako. Naisip ko sa aking isipan. Alyansang pangnegosyo, walang pag-ibig, magalang na magkasama. Walang pakialaman, ganito pala ang magandang araw. Pagdating namin sa lumang bahay ng pamilya Kin. Saktong oras ng kainan. Sa hapag, nag-usap ang mga matatanda tungkol sa bagong apo ng pamilya Chen. Napangiti si Inang Kin at nagtanong, kailan niyo balak magkaanak? Uminom ako ng sabaw. Muntik na akong mabulunan sa tanong na yan. Ibinaba ko ang kutsara, medyo nahiya. Palihim na kinurot ko ang hita ni Kinyan sa ilalim ng mesa. Si Kinyan ay mahinahong sumagot. Si Kinyan ay napakabata pa, hindi tama na isipin ang pagbubuntis ngayon. At saka, kasal pa lang kami. Masyadong mabilis ang magkaanak. Tumango si Inang Kin at nagsabi, tama ka rin. Ngunit simula ngayon, dapat niyong alagaan ang inyong katawan. Malapit ka ng magnegatibo 30. Hindi na bata, ingatan ang kalusugan, huwag mag-overtime at magpuyat. Huwag mapagod ang katawan. Ma, huwag na kayong mag-alala sa mga bagay na yan. Ako na ang bahala. Muli namang nagsalita si Inang Kin, may ilang ginseng pa sa bahay. Iluluto ko para sa inyo mamaya, pampalakas ng katawan. Dito na kayo matulog ngayong gabi. Inayos na ang inyong silid. May alagang pastol na aso sa lumang bahay ng pamilya Kin. Pagkatapos kumain, inakay ko ang aso. Para maglakad-lakad. Sabi ko, ako na lang ang maglalakad sa aso. Hindi mo na kailangan sumama. Hindi naman talaga kami magkakilala ni Kinyan, minsan kapag mag-isa kami. Hindi pa rin ako komportable. Sumagot si Kinyan, kapag nagwala yan mamaya. Hindi mo siya mahahawakan. Sabi ko, mukhang maamo naman si Oreo. Sabi ni Kinyan, tara. Nakasukbit ang kamay niya sa bulsa. Mabagal ang lakad, napakabagal ng mga hakbang. Sinadya kong bilisan ang aking lakad. Para lumayo sa kanya. Nagpatuloy kaming naglalakad ng isa sa harap, isa sa likod. Sobrang lakas ng enerhiya ni Oreo. Pagkatapos ng kalahating oras, pagod na ako. Inabot ko sa kanya ang tali ng aso at sinabi, ikaw na ang humawak, magpapahinga muna ako. Napangiti si Kinyan at sinabi, pagod ka na agad? Ang bilis mo kasi maglakad. Medyo humihinal ako. Kinuha ko ang phone at pinakita sa kanya, tingnan mo, mahigit 10,000 na akong hakbang. Ayaw ko na talagang maglakad. Sabi ni Kinyan, dito na lang tayo umupo saglit. Walang ilaw sa paligid, may malaking bato lang sa tabi. Handa na akong umupo doon para magpahinga. Biglang nagsalita si Kinyan, sandali. Hinubad niya ang kanyang pangitaas na coat. Inilapag sa bato at sinabi, dito ka umupo. Nakabukas ang pinakataas na buttons ng kanyang puting damit, mas maganda ang katawan ni Kinyan kaysa inaakala ko, sobrang kaakit-akit. Sabi ni Kinyan, umupo ka rito saglit, ihilang ako. Mabilis akong tumango. Biglang may tumawag sa pangalan ko, Suking An. Narinig ko ang boses, tumingin ako, at natigilan. Ang tumawag sa akin ay si Zhao Wantang. Siya ang minahal ko mula noong high school. Dati siyang kapitbahay namin. Pagkatapos ng college entrance exam, magtatapat na sana ako sa kanya, ngunit hindi sinasadyang narinig ko na alis siya ng bansa. Ang pag-ibig na to na walang katapusan, nang makita ko siya sa bahay noong bakasyon, napatanga ako ng matagal. Tanong ko, Wantang, kailan ka umuwi? Ngumiti si Zhao Wantang at sumagot, kamakailan lang. Nagtanong siya, nakatira ka ba rito ngayon? Sumagot ako, hindi. Dumating ako upang bisitahin ang isang kaibigan. Bumalik na si Kinyan mula sa banyo, at iniabot niya sa akin ang isang bote ng tubig. Nagtanong si Zhao Wantang, ito ba ang kasintahan mo? Walang kahit anong pag-aalangan sa mukha ni Kinyan. Iniabot niya ang kanyang kamay at magalang na nagsabi, kumusta, ako ang asawa ni Suking An. Si Kinyan. Bahagyang natigilan si Zhao Wantang at puno ng pagkagulat na sinabi, kasal ka na ba? Sumagot ako, kamakailan lamang ako ikinasal.
Tiyak na hindi ako nagkamali. Sa pag-uwi, naging kakaiba si Kinyanan. Mas tahimik kaysa dati. Pagpasok ko sa bahay, hindi ko na napigilan ang aking sarili. At nagtanong, Kinyanan, may ikinagagalit ka ba? Tiningnan niya ako at pagkatapos ay nagsabi, siya yung babaeng minahal mo noong high school. Nalilito akong nagtanong, sino? Sumagot si Kinyanan, si Zhao Wantang. Namula ang aking mga mata. At puno ng pagtatakang sinabi, paano mo nalaman yon? Ang bagay na yon ay alam lamang ng aking kapatid na si Xu Qingqing at ako. Noong mga panahong iyon, inakala ng aming mga magulang na ako ay Kinyanan. Nabasa ko na. Ang lahat ng aking isinulat ay tungkol sa kanya, sinabi mo sa kanya noong panahong iyon. Pero hindi ko na siya gusto, ilang taon na kaming hindi nag-uusap. Nagtanong si Kinyanan. Bakit? Nag-isip ako ng dahilan, masyado siyang magastos. Bigla siyang umiti. At napatawa, kanina lang sa labas, medyo pinawisan ako. Ang dulas ng aking katawan ay hindi komportable. Nauna akong pumasok sa kwarto para maligo. Pagkatapos maligo, lumabas ako. At hinanap si Kinyanan, sa wakas ay natagpuan ko siya sa silid-aklatan. Hindi ko siya ginambala sa kanyang trabaho, at bumaba na lamang ako upang manood ng telebisyon. Si Lola Kin ay abala sa kusina. Muli siyang nagsalita. Matutulog na ako. Ikaw ang bahala kay Yanan, siguraduhing inumin niya ang sabaw na ito. Tingnan mo ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata, kailangan niya ng sustansya. Dinilaan ko ang aking mga labi. Ang paglalakad ko kanina ay nakatulong upang mabawasan ang init. Kung mainit pa, magtitimpla muna ako ng isang tasa para sa akin. Ang mainit na sabaw ay dumaloy mula sa aking lalamunan patungo sa aking tiyan, may bahagyang tamis, at naging mas komportable ang aking pakiramdam. Dinala ko ang natitirang sabaw upang hanapin si Kinyanan, naliligo siya. Mula sa banyo ay narinig ang mahinang tunog ng tubig. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas siya mula sa banyo. Nakayuko ako habang nag-scroll sa aking telepono. Hindi siya tiningnan at tamad na nagsabi, ininom mo na ba ang sabaw? Ito ay espesyal na niluto ni Lola. Nagtanong si Kinyanan, ikaw ba ay uminom na? Tumango ako, tumingin sa kanya at nagsabi, uminom na ako kanina. Nagtanong si Kinyanan, gusto mo pa bang uminom? Dinilaan ko ang aking mga labi at nagsabi, medyo, pero iyon ay para sayo. Sumagot si Kinyanan, hindi ako gutom. Sinabi ko, hindi ko gusto ang manok sa loob. Sinabi ni Kinyanan, inumin mo na lang ang sabaw, iwan mo sa akin ang karne. Nag-atubili ako, kinuha ang kutsara at nakangiting nagsabi, kung gayon, salamat na lang. Pagkatapos uminom ng sabaw ng manok, nag-toothbrush ako at nahiga sa kama. Ngunit para bang hindi komportable ang aking buong katawan. Sinabi ko, maaari ka bang kumilos ng kaunti sa gilid? Masyadong mainit ang lapit, kahit na naka-aircon ang kwarto, pakiramdam ko ay nag-aapoy ang aking katawan. Paulit-ulit akong gumalaw at hindi makatulog na nagdulot ng kaluskos. Bumangon si Kinyanan at binuksan ang ilaw. At nagtanong, may hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Sumimangot ako. At umungol, ang init talaga, gusto ko nang hubarin ang lahat ng aking damit. Hinubad ko na lahat. Nagtanong ako, hindi ka ba mainit? Sumagot si Kinyanan, maaaring sobra akong uminom ng sabaw ng manok, sumobra na. Sinabi ko, maaari mo bang kunin ako ng isang baso ng malamig na tubig? Masyadong mainit ang suot kong pantulog. Naghanap ako sa aparador ng isang manipis na manggas na pang-itaas at shorts na gawa sa eye silk, at agad akong naging malamig. Pumasok si Kinyanan sa pinto, tumigil sandali, at saka inilapit ang tubig sa akin. Sa mahinang boses ay sinabi niya, uminom ka ng maraming tubig, para mabawasan ang init sa iyong katawan. Nagtanong ako, bakit ito mainit? Sumagot si Kinyanan, hindi pa gumagaling ang iyong sipon sa tiyan, hindi ka maaaring uminom ng malamig. Muli siyang nagsalita, maligo muna ako. Kung hindi ka komportable, tawagin mo lang ako anumang oras. Kumurap ako at tuwirang nagtanong, hindi ka ba kakapaligo lang? Nang makitang walang tao, kunwari ay sinabi kong, medyo mainit din ako. Pagkatapos uminom ng tubig, mas gumaan ang pakiramdam ko, hindi na gaanong mainit. Ang tagal ni Kinyanan maligo, ang tunog ng tubig sa banyo ay umaagos ng matagal. Hindi tumigil, nag-alala ako na baka may nangyari sa loob, lumapit ako sa pinto at mahinang tumawag. Kinyanan, sumagot siya, ano yon? Saan ka hindi komportable? Tanong ko, bakit ang tagal mong maligo? Sumagot siya, lalabas na ako. Makalipas ang ilang minuto. Bumukas ang pinto ng banyo, si Kinyanan ay nakasuot ng bagong pajama, ang mga buttons ay nakakabit hanggang sa pinakaitaas. Nag-alinlangan akong magtanong, hindi ka ba mainit? Ang higpit ng pagkakabit ng mga buttons. Siguro sobra ang nainom ko ngayong gabi, nasira ang utak ko, tumayo ako at lumapit kay Kinyanan. Inabot ko ang kamay ko at isa-isang tinanggal ang mga buttons niya. Ang pajama ay nakaayos ng bahagya, nakikita ang makinis na baywang ng lalaki. At ang lalong tumitinding linya ng zipper, bigla akong napahinto ng paghinga, nanginginig ang dulo ng aking mga daliri.
Dumampi sa kanyang balat, kinagat ko ang aking labi, at medyo kinakabahan na nagtanong. Pwede ko bang hawakan? Matagal na hindi sumagot si Kinyan-an, tumingin lang siya sa akin. Dahil kakaligo lang, mas malalim ang kanyang tingin kaysa karaniwan, hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Nang gusto ko nang bawiin ang kamay ko, hinawakan ni Kinyan-an ang aking pulso, ang init ng kanyang palad. Ang boses ng lalaki ay paos at mabigat, sinabi niya, pwede. Ang buong palad ko ay nakadikit sa kanyang matigas at mainit na tiyan. Sumunod ako sa linya ng kanyang baywang pataas, dahan-dahang hinawakan bawat pulgada, biglang nagsalita si Kinyan-an. Ang boses ay naninikip, pagbalik ko sa bansa, nagpahinga ako ng halos 1 taon. Kamakailan ay nag-apply ako online. May interview ako ngayong hapon. Maayos ang buong proseso. Ang in-applyan ko ay front desk administrative. Simple lang ang trabaho, pwedeng hawakan kung gusto, at nakakapagpalipas ng oras. Ang kumpanyang ito ay ilang hakbang lamang ang layo sa kumpanya ni Kinyan-an. Kalahating oras ang nakalipas, nag-text siya sa akin. Hintayin mo ako, sabay tayong umuwi. Pinindot ko ang buton ng elevator. Sa pagbukas ng pinto ng elevator, nakita ko ang isang pamilyar na mukha, nagtanong ako. Wantang, nasa parehong palapag ka ba nagtatrabaho? Tumingin sa akin si Zhao Wantang. Napangiti at nagsabi, ito ang kumpanya na itinayo ko, ilang taon pa lamang. Iminulat ko ang aking bibig at sinabi, ang swerte naman. Ngayon lang ako nag-interview sa kumpanyang ito. Sa susunod na linggo magsisimula na akong magtrabaho. May iba pang tao sa elevator, mukhang may iba pang gagawin si Zhao Wantang. Nagpalitan lang kami ng ilang simpleng bati. Sinabi ni Zhao Wantang, kakabalik ko lang sa bansa, wala pa akong oras para imbitahan kang kumain. Kapag may oras ako, libre kita. Umiti ako at sumagot, sige. Pagdating sa baba ng Kin Group, nag-text ako kay Kinyan-an at tinanong kung tapos na siya. Makalipas ang ilang minuto, hindi siya nag-reply. Malamang ay abala pa siya. Ito ang unang pagkakataon na pumunta ako sa kanyang kumpanya, hindi ako pamilyar sa layout. Tinawagan ko ang kanyang assistant. Makalipas ang 5 minuto, dumating si Assistant Chen at dinala ako sa opisina ng presidente. Binuksan ko ang pinto ng opisina. Nakita ko ang lalaki na nasa telepono. Tumingin siya sa akin at nagpatuloy sa pakikipag-usap. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Umupo ako sa sopa. Kumuha ako ng isang magasin sa tabi at binuksan ito. Puro balita sa negosyo ang laman, walang libangan. Nakakainip. Sa wakas ay tumigil ang tawag sa telepono. Kinuha ni Kinyan-an ang kanyang jacket sa upuan. Humikab ako at sinabi, tapos ka na ba? Sumagot si Kinyan-an. Pwede na tayong umuwi. Nagtanong si Kinyan-an, kumusta ang interview? Hindi ako nag-isip at sumagot, sobrang satisfied ako. Alam mo ba kung sino ang boss natin? Nagtanong si Kinyan-an, sino? Umiti ako at sinabi. Si Zhao Wantang. Ngayon ko lang nalaman pagkatapos ng interview. Walang emosyon sa mukha ni Kinyan-an. Dahan-dahan siyang nagtanong, napili mo na ba ang kumpanyang ito? Tumawa ako at nagpaliwanag. 4 na araw pasok, 3 araw pahinga. Alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May afternoon tea at team building pa. Kaya kong magtrabaho sa posisyong ito hanggang magretiro. Sinabi ni Kinyan-an, gusto mo bang pumunta sa kumpanya ko? Parehong benepisyo, doble ang sweldo. Umiling ako. Agad tumanggi, huwag-huwag, malaking kumpanya ka naman. Ang trabaho ay higit pa sa doble, at sa kakilala ako ng lahat sa kumpanya, walang kalayaan. Wala na siyang sinabi, sa pag-uwi ay patuloy pa rin niyang ipinapakilala ang ibang mga kumpanya. Walang eksepsyon, tinanggihan ko lahat. Sinabi ko, kilala ko si Zhao Wantang. Siya ang mag-aalaga sa akin sa trabaho, mapanatag ka na. Si Kinyan-an ay umungol sa loob. Tinanong ni Kinyan-an, sabay na tayo magtrabaho at umuwi. Tumanggi ako. Hindi na kailangan, alas 9 ka pumapasok, ako'y alas 10. Iba ang oras, makakatulog pa ako ng matagal. Sinabi ko. Huminto sa harap ng supermarket, bibili ako ng mga gamit. Pumunta sa seksyon ng pang-araw-araw na gamit. Nasaktuhan ng pansamantalang promo, mag-ipon ako ng marami ngayon, konti na lang ang stock sa bahay. Kinuha ko ang mga gamit at nagpatuloy, sumunod si Kinyan-an sa akin, nagtapon ng ilang bagay sa cart. Hindi ako lumingon, sunod-sunod pa siyang nagtapon ng ilang bagay. Pagdating sa cashier, saka ko lang napansin na kalahati ng cart ay puno ng maliliit na kahon, biglang nag-freeze ang utak ko. Tumingin kay Kinyan-an, mas mahina pa sa lamok ang boses ko, nagtanong. Bakit ka bumili ng ganyan karami? Tanong ni Kinyan-an, kung sisikapin mo, hindi naman marami. Nagmamadali akong sumagot, hindi pa ba ito marami? Baka makita ng iba. Sinabi ni Kinyan-an, dumaan tayo sa self-checkout. Hinila niya ako papunta sa self-checkout area. Sa tabi ng istante ng maliliit na kahon, may nakalagay, inabot niya at kumuha pa ng ilan. Tinitigan ko siya ng masama, binantaan, huwag nang kumuha. Tama na, wala na siyang pasensya, mabigat ang boses na sabi. Iba itong uri kumpara sa kanina, nawalan ako ng masabi, hindi alam kung ano ang sasabihin.
Ngayong gabi, naligo si Kinyan An ng 1 oras na mas maaga kaysa dati, at hindi pumasok sa study para mag-overtime. 9:00 pa lang ng gabi, matagal nang hindi na-update ang comics ko, ngayong gabi bakante ang study. Pupunta ako sa kwarto para kunin ang laptop, nakahiga siya sa kama nagbabasa ng libro, seryoso at nakatuon ang mukha. Inilapag niya ang libro, mahinahon ang boses na sabi, hindi pa naliligo ngayon. Sumagot ako, may gagawin ako, maliligo mamaya. Tinanong ako ni Kinyan An, gaano katagal? Mahalaga ba? Tumango ako at sinabi, hindi ko alam, baka magdamagan. Wala na siyang sinabi, basta-basta na lang, sasamahan kita. Sa study, nakaupo si Kinyan An sa sofa sa tapat, hindi ako makapag-concentrate sa pagguhit. Inilagay ko sa silent ang tablet, pabasta-basta kong sagot, malapit na. Kung hindi ka na makapaghintay, matulog ka na. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang mabigat na boses ng lalaki. Tapos na ba ang pagguhit? Pag-angat ko ng ulo, eksaktong nagtagpo ang mga mata namin. Nakayuko siya sa akin, madilim ang kulay ng mata, pikit ang mga mata. Bigla akong nakaramdam ng pangingilig sa anit, pilit na nagpaliwanag, napagod ako sa pagguhit. Magpahinga muna. Inalis niya ang tablet ko, isinara ang computer. Walang awa na isinara ang pinto ng study, pinilit akong sabihin, maligo ka na. Sinadya kong magtagal sa banyo ng halos 1 oras nang lumabas ako. Patay na ang ilaw sa kwarto, naguguluhan akong tumingin sa kanya, ang lalaki may pigil na pagnanasa sa mata. Mapusok na pagnanasa, pinigilan ang boses na sabi, ngayong gabi ba pwede? Nararamdaman ko ang init mula sa kanyang dibdib, mabilis na tumibok ang puso ko. Mula sa mukha hanggang leeg ay namula, parang hihimatay na ako. Gumalaw ang Adam's apple ni Kinyan An. Madilim ang tingin, may bahagyang pananakop na sabi, Suking An. Hindi ko na kaya ang kanyang tingin, halos hindi na ako makahinga, kaya napatango na lang ako ng takot. Nang bumagsak ang mainit na halik, lalo pang tumigas ang pagkakahawak ko sa kanyang baywang. Bago ko pa man imulat ang bibig, mabilis siyang pumasok, inagaw lahat ng aking hininga. Ang halik ay bumaba, mabangis at mainit, ang maliwanag na ilaw ay sumakit sa aking mata. Pinikit ko ang aking mga mata, sinabi ko, patayin mo ang ilaw. Sa dilim, lalong lumakas ang paghinga ng lalaki, narinig ko ang mahihinang ungol mula sa kanyang bibig. Nagsimulang mawala ang aking katwiran, ang alarm na itinakda ko kagabi ay para magising ako ng 8:00 ng umaga. Hindi ako pwedeng mahuli sa unang araw ng trabaho pero sobrang antok ko kaya hindi ko narinig ang alarm clock. Nang magising ako, malapit na sa 9:00. Nagmadali akong maghilamos at magbihis ng itim na suit. Simple ang disenyo, mukhang profesional at elegante. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ko si Kinyan An na nakaupo sa sofa, mahinahong umiinom ng gatas. Tinanong ko siya, 9:00 na, hindi ka ba pumapasok? Itinaas ni Kinyan An ang kilay pero hindi sumagot. Hinihintay kita. Unang araw mo, ihahatid kita. Mabilis kong sinabi, sige, bilisan mo akong ihatid. Maulate na ako. Sinabi ni Kinyan An, dalhin mo ang almusal. May konstruksyon malapit sa opisina. Pinahinto ko si Kinyan An sa hindi kalayuan sa kumpanya. Ilang hakbang lang papunta. Unang araw ng trabaho, napakasimple ng mga gawain. Napakadali ng araw, nakakilala pa ako ng ilang bagong kasamahan. Walang kantina sa kumpanya. Sa tanghalian, mag-o-order ako ng pagkain. Tiglulungad ako sa api sa loob ng 30 minuto. Wala akong mahanap na masarap na restaurant. Nagrereklamo ang mga kasamahan tungkol sa mga pagkain malapit sa opisina. Napaka-arte. Nag-text si Kinyan An sa akin, kumusta ang trabaho? Kumain ka na ba? Nagpadala ako ng malungkot na emoji. Sabi ko, hindi ko alam kung ano ang kakainin. Sumunod na segundo, nagpadala siya ng ilang litrato, may braised lion's head meatball, tomato scrambled egg with beef, pineapple spare ribs, stir-fried cauliflower, at panghimagas na tiramisu. Ito ang paborito kong restaurant, limitado ang servings araw-araw. French chef pa ang gumawa ng dessert. Nasabi ka kong sumagot, ang sarap ng pagkain mo. Nag-text si Kinyan An. Susunduin kita. Dito tayo kumain. Mabilis kong sagot. Hindi na. Pupunta na lang ako. Napakainit ng panahon sa labas. Paglabas ko ng kumpanya, sinalubong ako ng mainit na hangin. Napapikit ako. Nagsisi na ako. Sana pinapunta ko na lang si Kinyan An para sunduin ako. Pagdating sa opisina niya, nakakapawis na ako. Nagreklamo ako, ang init. Nagbigay siya ng 1 basong tubig. Inubos ko ito ng 1 lagok. Mukhang napakasarap ng mga ulam sa harapan. Lumunok ako ng laway. Kumuha ako ng 1 pirasong spare ribs at tikman. Biglang lumiwanag ang aking mga mata. Hindi ako kumain ng almusal kanina. Sa opisina ko lang naalala na sinabi ni Kinyan An na dalhin ko ito. Malamig na ito noon at hindi masarap kaya hindi ko na lang kinain. Ngayon, gutom na ako. Kahit ano, masarap para sa akin. Ibinalot niya ang manggas, lumabas ang kanyang relo. Tahimik at marangyang relo. Kumuha siya ng 1 braised lion's head meatball at inilagay sa aking mangkok.
Mahinahong sabi, bakit ka nagutom ng ganito? Sumagot ako. Hindi ako kumain ng almusal, gutom na ako. Tinanong ni Kinyan An. Hindi ba sinabi ko sa'yo na dalhin ang almusal? Sumagot ako, malamig na kaya hindi ko na kinain. Bahagyang kumunot ang noo ni Kinyan An. Kumuha pa siya ng ilang pirasong spare ribs at inilagay sa mangkok. Mabilis kong sinabi. Tama na, tama na. Sinabi ni Kinyan An, may trabaho pa ako. Matulog ka muna rito, saka ka na pumasok sa trabaho. Paggising ko, nag-video conference si Kinyan An. Walang ekspresyon ang mukha. Humikab ako, antok pa. May ilang plato ng prutas sa mesa. Katabi nito ay isang baso ng rose yogurt. Biglang lumiwanag ang aking mga mata. Ang antok ko kanina. Biglang nawala. Kumuha ako ng isang pirasong durian, napakabango at masarap. Napakasarap. Kumain ako ng ilang piraso, hindi ko na napansin kung kailan natapos ang video conference ni Kinyan An. Hindi niya gusto ang amoy ng durian. Paglapit niya, bahagyang kumunot ang noo. Pero mabilis na bumalik sa kalmadong ekspresyon. Tinanong ko, Kinyan An, saan ka bumili ng durian na ito? Sobrang sarap. Tanong ko ulit, at itong rose yogurt. Hindi ko pa ito nakita dati. Bago bang brand ng yogurt? Sumagot si Kinyan An. Ito ang afternoon tea na inihanda ng aming kumpanya. Naiinggit akong sabi, ang galing naman ng kumpanyan nyo. Napakasarap ng afternoon tea. Umiti siya at umanyaya, gusto mo bang pumasok sa aming kumpanya? Araw-araw ay may ganitong afternoon tea. Nag-alinlangan ako ng 3 segundo pero tumanggi ako. Pwede naman akong pumunta rito tuwing tanghalian para kumain ng afternoon tea. Napatigil si Kinyan An, hindi alam kung ano ang sasabihin. Sinabi ni Kinyan An, pumunta tayo sa underground parking pagkatapos ng trabaho ngayon, sabay tayong uwi. Ngumiti ako at sumagot, sige, malapit nang matapos ang lunch break. Babalik na ako sa trabaho. Pagtayo ko at paglabas, hinawakan ako ni Kinyan An sa kamay. Ang boses ng babae ay namamaos, suking An, ako. At sumagot ako. Tinitigan niya ako ng diretsyo, bahagyang gumalaw ang kanyang lalamunan, at sinabi, hindi pa tayo naghahalikan. Yumuko ako, parang tutubi na dumampi sa tubig, at mabilis na umalis. Sinabi ko, sige, talagang mahuhuli na ako. Tumitig si Kinyan An at sinabi, kung gutom ka, mag-text ka sa akin. Tatawagin ko si Assistant Chen para magdala sa'yo. Sa susunod, huwag mong kalimutan ang almusal. Mabilis akong sumagot. Alam ko na, kumaway ako at sinabi. Paalam, alis na ako, Kinyan An. Ngumiti siya at kumaway, sinabi na hindi naman masyadong malala ang sugat, nasaktan lang ang binti. Medyo mahirap tumayo, may ilang gasgas sa katawan. Bumaba ang driver ng e-scooter at tinanong ako. Ayos ka lang ba? Kumaway ako, sinabing okay lang. Umalis ang driver, iniwan ang numero ng telepono. Noong tumawag ako kay Kinyan An. Noong una ay mahinahon ako, akala ko walang malaking problema. Kinyan An. Nasagasaan ako ng sasakyan. Biglang tumigil ang boses sa kabilang linya at nagtanong. Ayos ka lang ba? Nasaan ka? Sumagot ako. Mukhang wala naman pero hindi ako makalakad. Isang hakbang ako. Ang pantalon ay dumidikit sa sugat, sobrang sakit. Sinabi ni Kinyan An. Hintayin mo ako. Pagdating ni Kinyan An, nakaupo ako sa ligtas na lugar sa tabi ng flower bed. Dumidilim na, malamig ang hangin. Hinubad niya ang kanyang suit jacket at inilapag sa akin. Natigilan siya sa takot, mukhang hindi maganda ang kulay ng kanyang mukha, at nagtanong siya. Masakit ba ang binti mo? Bulong ko, medyo. Sinabi ni Kinyan An, tingnan ko. Masaya pa ako. Ngayon ay naka-jeans ako. Kung naka-skirt sana, mas malala. Pinisil ni Kinyan An ang kanyang labi, seryoso ang mukha, sinabi, nasaan ang driver? Bakit hindi kanya dinala sa ospital? Bulong ko, pinaalis ko siya. Bukod sa nasaktang binti, saan pa? Sumagot ako. Medyo nahihilo pa ang ulo ko, konti lang. Sinabi ni Kinyan An. Hihilahin kita. Sumirit ako sa sakit, sinabi, dahan-dahan. Ang sakit. Sa madilim na jeans, kumalat ang malaking bahid ng dugo. Dati hindi ko makita ng malinaw, akala ko gasgas lang. Pinutol ng doktor ang jeans. Nakakatakot ang sugat sa tuhod. Natuyo ang dugo na dumikit sa binti. Napasinghap ako sa sakit. Ipinihit ko ang ulo, ayaw tumingin. Sa oras na yon, ang mukha ni Kinyan An ay tila nagyelo. Noong dinidisimpekta ng doktor ang sugat, mahigpit kong hinawakan ang binti ni Kinyan An. Noong narinig ko na kailangan ng tetanus shot. Muntik na akong mahimatay, umikot ang luha sa aking mga mata. Malamig ang boses ni Kinyan An nang magsalita. Doktor, pakiusap dahan-dahan, masyadong malakas ang puwersa. Takot sa sakit ang asawa ko. Palihim kong hinila ang manggas ni Kinyan An, bumulong, bigyan mo ako ng kahihiyan. Napabuntong hininga siya, at dagdag sa doktor, takot sa sakit ang asawa ko. Tumataas ang sulok ng aking bibig, pero pinandilatan niya ako. Naglabas siya ng wet tissue.
Pinunasan ang mga luha at alikabok sa aking mukha, bumuntong hininga at malumanay na nagsalita. Hindi pa ako nakakita ng ganyan kasenti. Tanong ni Kinyan-an, Doktor, magkakapeklat ba ito? Inayos ng doktor ang kanyang salamin at sinabi, kung hindi mababasa ang sugat. Hindi dapat magkapeklat, kailangan regular na pumunta sa ospital para palitan ang benda. Hindi pa rin mapakali si Kinyan-an. Pinilit niya akong magpa-full body check-up. Buti na lang walang malala. Medyo nahihilo pa ako. Hindi siya kampante, pinapirma akong maospital ng isang araw para obserbahan. Ilang oras ang ginugol. Hindi pa ako kumakain, kumakalamang tiyan ko. Sinabi ni Kinyan-an. Nagreklamo ako, Kinyan-an. Nasa room ako. Nakatapos na ako ng isang pelikula. Hindi pa bumabalik si Kinyan-an. Hindi nakasara ang bintana ng kwarto. Malamig ang hangin na pumapasok. Bumaba ako ng kama para isara ang bintana, at nakita ko ang isang magandang figura na nakatayo sa ibaba. Si Kinyan-an ay nakatayo sa ibaba, hindi masyadong malinaw ang pagkakita, kaya pinisil ko ang aking mga labi. Isinara ko ang bintana, at pagkalipas ng 10 minuto, bumalik si Kinyan-an. May dala siyang ilang bag, at nakita ko sa loob ang paborito kong sweet and sour ribs. Nagliwanag ang aking mga mata, at nawala ang negatibong emosyon. Si Kinyan-an ay nagsalita at nagtanong, "Masakit pa ba ang binti?" Sumagot ako, "Hindi na masakit. Kanina lang noong nagpalit ng gamot ay medyo masakit, ngayon nakahiga na ako at mas mabuti na." Ako ang nagsalita. "Gusto kong kumain ng sweet and sour ribs." Binuksan niya ang pakaging at inabot sa akin ang mga chopstick. Sa tabi ay may basang tissue para sa kamay. Sumubo ako at nakaramdam ng kasiyahan. Napabuntong hininga ako, biglang nawala ang sakit ng binti, bukas makakapagtrabaho na ako. Umiti siya at nagtanong, "Ganito ba kasarap?" Pumadyak ako sa pagsang-ayon. Gamit ang chopstick, kinuha ko ang isa at inalok sa kanya. Mahinahon niyang sinabi, "Ibang paraan mo ako pakainin." Nag-usisa ako at nagtanong, "Anong paraan?" Si Kinyan-an ay nagsalita. Tumingin siya sa akin at sinalubong ko ang kanyang tingin. Isang nakakabighaning halik ang bumuhos. May kasamang maliliit na kagat, halik na walang patlang. Ang kanyang mga kamay ay nasa aking leg. Hinahalikan niya ako ng malalim, naramdaman ko ang pagbabago sa aking katawan, hindi ko nakayanin. Bahagya ko siyang tinulak, pinilit kaming maghiwalay. Ako ang nagsalita. Si Kinyan-an ay nagsalita, "Ano ka ba, kainin mo na lang ang sayo." Pagkatapos sabihin, tumingin na siya sa kanyang cellphone. Hindi nagtagal ay oras na para maghilamos. Si Kinyan-an ay tila walang balak umalis. Nagtanong ako, "Hindi ka ba uwi ngayong gabi?" Sumagot si Kinyan-an, "Dito na ako." Ako ang nagsalita. "Iisa lang ang kama dito, mas mabuti kung umuwi ka na lang, wala naman akong gagawin." Medyo gusto ko na ring umuwi, hindi naman gaanong malala ang sugat ko, si Kinyan-an lang ang nag-aalala ng sobra. Mas komportable humiga sa bahay, ang kama sa ospital ay masyadong malamig at ang amoy ng disinfectant ay masakit sa ilong. Si Kinyan-an ay nagsalita, "Sa sofa ako matutulog." Ako ang nagsalita. "Hindi ba may pasok ka bukas? Paano ka makakatulog ng maayos sa sofa?" Sagot ni Kinyan-an, "Bukas ay day off ko, hindi ako magtatrabaho." Sabi ko, "Siya nga pala, magpapaalam din ako bukas." Nagpadala ako ng mensahe kay Zhao Wantang na magpapaalam. Bumalik ulit sa nobelang hindi ko pa natatapos basahin. Habang nag-aayos ng damit, tanong ni Kinyan-an, "Gusto mo bang maligo ngayon?" Hindi ako tumingin, sumagot ng pabaya. "Ikaw muna." Masyado akong nakatutok, hindi ko napansin kung kailan lumapit si Kinyan-an sa tabi ko. Hindi ko alam hanggang sa narinig ko ang malinaw at mababang boses niya sa itaas ng aking ulo. Binabasa niya ng wasto ang nilalaman ng nobela. Mabilis kong pinatay ang cellphone at natakot na tumingin sa kanya. Gusto kong magpaliwanag, ngunit hindi ko alam kung paano. Sabi ko, "Bakit mo ako sinisilip na gumagamit ng cellphone?" Nagtagpo ang aming mga paningin, ngumiti siya. Malamig na sinabi, "Gusto mo pala ng ganyan." Namula ako sa hiya. Sumigaw ako. Agad kong sinagot, "Huwag kang magsalita ng walang basehan. Hindi ko gusto ang ganyan." Mahinahong sabi ni Kinyan-an, "Suking-an. Bawasan mo ang pagbabasa ng mga bagay na nagpapadali sa pagka-impulsive." Galit na sumagot ako, "Manahimik ka." Gusto ko na siyang sapakin, kaya hinawakan ko ng mahigpit ang baywang ni Kinyan-an. Gulo-gulong hinilot niya ang buhok ko at sinabi, "Maligo ka na." "Kailangan mo ba ng tulong ko?" Mabilis akong tumanggi, "Hindi na." Nakakahiya talaga. Ang banyo ng ospital ay transparent kaya bago pumasok, binalot ni Kinyan-an ng plastic wrap ang aking binti para hindi mabasa. Maingat akong naligo, takot na mapasukan ng tubig ang sugat. Matagal ang oras. Napuno ng singaw ang banyo, namula ang aking mukha sa init. Nang lumabas ako, nakatayo si Kinyan-an sa tabi ng bintana, mahinahong nag-uutos ng mga trabaho.
Binaba niya ang tawag, nakahiga na ako sa kama at nakabukas ang Sabi ko, maligo ka na. Mabilis maligo si Kinyanan. Hawak ang towel na pinupunasan ang basang buhok, tanong niya. Sinabi ko, umakyat ka rito at samahan mo akong matulog, malaki naman ang kama. Lumipat ako sa loob at tinapik ang tabi ng kama. Ngumiti si Kinyanan nang walang magawa. Sinabi ni Kinyanan na may sugat ka pa sa binti, humiga ka ng maayos. Mas mabuti pang sa sopa ako matulog. Sabi ko, sige na. Kung hindi ka komportable, sabihin mo. Sinabi ko, magandang gabi. Hindi nagtagal ay mahimbing akong nakatulog. Wala nang problema sa katawan ko, nagplano akong umuwi ngayong hapon mula sa ospital. Bandang tanghali. Dumating si Zhao Wantang kasama ang kanyang assistant. Medyo nagulat ako. Nakalabas si Kinyanan para bumili ng pagkain, walang ibang tao sa silid. Nagtanong ako. Zhao Wantang, bakit ka nandito? Nagtanong si Zhao Wantang, kumusta ka? Malala ba ang sugat? Kumaway ako at mumiti. Wala naman, gasgas lang ang binti. Napabuntong hininga si Zhao Wantang. Bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon at sinabing, buti na lang hindi malala. Sabi ni Zhao Wantang, inumin mo ito para palakasin ang katawan. Magpahinga ka sa bahay. Huwag kang magmadaling pumasok sa trabaho. Agad kong sinabi salamat. May meeting pa si Zhao Wantang, nanatili siya ng 10 minuto at umalis. Binuksan ko ang thermos. Umakyat ang masarap na amoy ng corn at rib soup, halos lumuwa ang laway ko. Isinara ko ulit ang takip, naghihintay kay Kinyanan. Pumasok si Kinyanan. Nagtanong ako, nakabalik ka na? Anong pagkain ang binili mo? Tiningnan niya ang soup sa mesa at nagtanong, may dumating ba? Umiti ako at sinabi, si Zhao Wantang, dumating siya kanina. Nagdala pa siya ng soup, subukan mo mamaya. Ang bango nito. Nagbago ang ekspresyon ni Kinyanan, pero ang boses niya ay parang dati, bumili rin ako ng soup. Nagulat ako at sinabi, mauubos ba natin yan? Binuksan niya ang takip. Nagsandok siya ng isang mangkok at inabot sa akin, sabay sabing, inumin mo muna ito. Ubus ko na lang ang dala ko. Tinanggap ko ang soup na inabot niya at sumubok. Ang lasa ay medyo maalat kaysa sa tubig. Kumunot ang noo ko pero hindi nagsalita. Hindi masarap, saan mo binili yan? Medyo natigilan siya at sumagot, malapit sa ospital. Sinabi ko, huwag na. Huwag ka nang bumili sa tindahang iyan. Napakasama ng lasa. Sinabi ni Kinyanan, huwag na nga inumin. Nagsandok muli si Kinyanan ng corn at rib soup at inabot sa akin. Masarap ang soup. 2 mangkok ang inubos ko, at hindi ko napigilang magsabi, hindi ka ba magpapahinga? Sumagot si Kinyanan, may trabaho pa ako. Tahimik ang silid. Biglang may tumunog na audio, ang corn, carrot at rib soup, ganito dapat gawin para masarap. Nagplay ng kung ano. Isinara ni Kinyanan ang laptop. Kumindat ako. Tumingin sa kanya. Natigilan siya at sinabi, aksidenteng napindot. Makalipas ang ilang sandali, binuksan niya ulit ang laptop. Nakamute na ito. 3 araw na nasa bahay, nag-text ang kaibigan ko. Per. Nagbakasyon ako, babalik bukas. Lumiwanag ang mga mata ko. Nakakatamad sa bahay, parang mamumuo na ang amag. Babalik na si Zushu bukas. Magkasama kaming lumaki. Mula kindergarten hanggang kolehiyo, iisa ang paaralan. Pagkatapos ng graduation, nag-aral siya sa ibang bansa para iwasan ang arranged marriage. Sabi niya nagdoktorado na siya. Kung bibilangin, halos 3 taon na kaming hindi nagkikita. Miss na miss ko siya. Simula nang makasal ako kay Kinyanan, naging mabait na asawa ako. Matagal na akong hindi pumupunta sa bar. Masyado akong nainip sa bahay, oras na para lumabas at magsaya. Balak ko sanang sabihin kay Kinyanan bago matulog, pero hinintay ko hanggang bandang 12. Hindi siya umuwi. Alinman sa business meeting o overtime, hindi ko na siya hinintay. Kinabukasan, sinundo ko si Zushu sa airport. Nagyakap kaming mahigpit. Sinabi ni Zushu, Suking An, huwag mo munang sabihin sa mga magulang ko na nakabalik ako. Kapag nalaman nila, agad nila akong uwiin at ipapakilala kay Shen Xinwan, ang malaking bloke ng yelo. Nakita ko na si Shen Xinwan. Mas matindi pa ang kanyang paraan kaysa kay Kinyanan. Laging seryoso ang mukha, hindi mo malaman kung masaya o galit. Maliban kina Kinyanan at sa ate ko. Sa tabi niya, halos walang kaibigan akong nakikita. Noong kabataan ni Ginoong Shen, siya ay naging palasak at may 2 anak sa labas. Ngayon, matindi ang alitan sa loob ng pamilya, kung pakasalan siya ni Zushu, pagsasalita ko. Huwag kang mag-alala, ang bagay na ito ay alam lang ng langit at lupa, at ikaw at ako. Buti na lang at huling gabi ay huli na umuwi si Kinyanan, hindi ko ito nasabi sa kanya. Pumunta kami ni Zushu sa hotel para maglagay ng bagahe, at agad na pumunta sa pinakamalaking mall sa lungsod para sa mabagyong pamimili. Ginamit ko ang pangalawang card na ibinigay sa akin ni Kinyanan, nahihiya ako dahil sa sobrang paggastos, dumaan ako kay Lichiang. Bumili ako ng isang bag para sa kanya, para walang mabigat sa loob.
Lumabas ng mall. Dilim na sa labas, tumawag si Kinyan-an at nagtanong. Namili ako, sagot ko, bumili lang ng ilang bagay. Nga pala, ngayong gabi ay kaarawan ng kaibigan ko, babalik ako ng huli. Bababa ng huli. Ang boses niya ay may pagod, sabi niya. Magsaya ka, pagkatapos ay susunduin kita. Agad akong tumanggi. Hindi na, mag-tricycle na lang ako pauwi. Sabi niya. Mahirap sumakay ng tricycle sa gabi, susunduin kita. Napilitan akong sumang-ayon. Sige na, baka maglaro ako hanggang hating gabi. Sabi ni Kinyan-an. Hihintayin kita. Sa napagkasunduang bar, ang ingay ng musika ay nakakabingi. Uminom ako ng isang baso ng alak, uminit ang buong katawan ko, bahagya ng lasing. Sumayaw sa musika, si Zushu na itong baliw, mas baliw pa sa akin ang sayaw. Napagod kami sa pagsayaw, naghanap ng upuan para magpahinga, umorder ng ilang inumin. Sa maingay na paligid, nagtaas ng kilay si Zushu at nagsalita, Kinyan-an. Tingnan mo ang dalawang babae doon, napakaganda. Sa madilim na ilaw, hindi ko masyadong makita. Sabi ko, isang gilid lang ng mukha, ano ang makikita mo? Sabi ni Zushu, ang babaeng iyon, parang pamilyar, parang si Kinyan-an. Yakap ko ang baso ng alak at sabi, imposible, si Kinyan-an ay allergic sa alak. Hindi siya pupunta sa ganitong lugar. Sabi ko na may chismis, hehe. Shu, ano ang buhay mo sa ibang bansa? May nakilala ka bang banyagang maganda? Sabi ni Zushu habang naalala, wala, araw-araw akong nasa laboratorio. Sabi ni Zushu, medyo may gusto ako. Isang putok. Nahulog ang baso sa sahig, pero agad na natabunan ng ingay ng musika. Bumuntong hininga ako. Noong bata pa ako, gusto kong makipag-date sa ilang banyagang maganda, pero sayang at maaga akong nag-asawa. Tanong ni Zushu. Kinyan-an, maayos ba ang buhay mo pagkatapos ng kasal? Umiti ako at sumagot. Maayos naman, mabait sa akin si Kinyan-an. Tanong muli ni Zushu. Gusto mo ba siya? Sumagot ako, kami ay pinag-ugnay lang ng negosyo. Walang tunay na damdamin kahit sa simula. Umang-ing ang telepono. Si Kinyan-an ang tumatawag. Malamig ang boses ng lalaki, nagtanong. Bakit? Bakit bigla kang naging ganyan kasungit? Nanghihinayang akong sumagot. Hindi pa, pero malapit na. Tanong ni Kinyan-an. Saan ka? Sumagot ako, nasa Jono Hotel. Tahimik ang lalaki ng ilang sandali, tapos nagsalita. Susunduin kita. Pinatay ang tawag, agad akong tumayo. Shu, kailangan na naming umalis, susunduin na ako ni Kinyan-an. Tanong ni Zushu, saan tayo pupunta? Sumagot ako. Jono Hotel. Bilisan mo, bilisan. Ilang hakbang pa lang. Nabunggo ko ang isang babae. Hinimas ko ang balikat ko at tahimik na humingi ng tawad. Hinila ko si Zushu para umalis, ngunit narinig ko ang mabagal na boses ng babae mula sa likod. Suking-an. Bumagsak ang cellphone ko sa sahig na may putok. Isang babaeng may mahabang pangangatawan ang nakatayo sa harap ko, mahigpit ang panga. Masama ang mukha, matalim ang tingin. Nalamigan ang buong katawan ko. Natigagal akong nagsalita, Kinyan-an. Si Shen Xinwan sa tabi. Parang nakangiting nagsalita, Fiant, matagal na tayong hindi nagkita. Agad na namutla ang mukha ni Zushu, pinisil ang kanyang mga kilay, nagsalita si Kinyan-an. Dadalin ko muna ang asawa ko, sabi niya, hinawakan ang kamay ko at lumabas. Pinilit kong kumawala, sinabi, nasa labas pa si Zushu. Naiinip ang boses ng babae, sinabi, hindi maiiwasan ang problema ng ibang tao. Sinabi ko, Kinyan-an, galit ka ba? Pwede kong ipaliwanag, patuloy ko, ayaw ni Shu na malaman ng iba ang kanyang pagbalik sa bansa. Kaya nagsinungaling ako sa'yo, mahigpit ang kanyang labi. Hindi nagsalita, nagreklamo ako, galit ka sa ganitong maliit na bagay. Sobra ka naman, sinabi ko ulit, kung hindi ka sasagot. Huwag kang kakausapin, natawa ang babae, madilim ang ekspresyon. Nagsimula akong magbilang, 3, nagsalita siya. Sumakay na, natigilan ako, hindi alam ang sasabihin, ang itim na Rolls Royce ay dumaan sa highway na parang multo. Nawala sa dilim. Sa loob ng kotse, pilit kong inisip. Hindi ko maisip kung bakit galit si Kinyan-an, baka narinig niya ang masama kong sinabi noong lasing ako. Parang wala naman akong masamang sinabi, baka nagalit siya dahil ginastos ko ang pera niya. Maingat akong nagsalita, binilhan din kita ng regalo ngayon. Habang naghihintay sa red light, medyo gumanda ang mukha ni Kinyan-an, tama nga. Ginastos ko ang pera niya, mabilis kong sinabi, sa susunod ay gagamit na ako ng sarili kong card. Hindi na gagamitin ang card mo, sa susunod na segundo, bumaong ang temperatura sa loob ng kotse. Nagpapalit-palit ang anino niya sa madilim na bintana, maitim ang mukha ni Kinyan-an, hindi alam ang iniisip. Sinabi niya, ibinigay ko sa iyo ang card, huwag mo nang sabihin sa akin kung paano mo ito gagamitin. Hinawakan ko ang ilong ko, hindi alam ang gagawin, first time kong makita si Kinyan-an na sobrang malungkot. Pagdating sa bahay, dumiretso si Kinyan-an sa kwarto para maligo,
inayos ko ang relo at damit na binili ko ngayon. Inilagay ko ang bag sa aparador ng opisina, ngayon ay galit siya, paano kung itapon niya ang bag kapag galit? Binuksan ko ang phone, tinanong ang ate ko na siksulen yon, ate. Magalit ba si Kinyan-an, magbabasag ba ng gamit o mananakit? Kung mananakit, dumiretso na lang ako sa guest room. Pagkatapos ng ilang minuto, nagpadala ng voice message ang ate ko, hindi. Ginalit mo ba si Kinyan-an? Sumagot ako, mukhang. Nagpadala ng voice message, siksulen yon, mag-ingat ka mamaya. Katapos lang ng voice message, bumukas ang lock ng pinto, lumabas si Kinyan-an mula sa banyo. Maitim ang mga mata, nanginginig ang kamay ko, nahulog ang phone sa sahig. Pinulot ko ang phone, nagkasalubong ang tingin namin, kumurap at nagsalita. Maligo na ako, sabi ko, at tumakbo papasok sa banyo. Paglabas ko, binati ko si Zhao Wantang, naghanap kami ng walang tao. Nagdala ng platito ng merienda, umupo at nagkwentuhan, nagtanong ako. Shu, okay ka lang noong isang araw? Kumunot ang kanyang kilay. Nagreklamo, para talagang pandikit si Shen Xingwan, parang multong hindi nawawala. Nagtanong ulit si Zhao Shu, sinabi ko. 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 Tama. King-an, bakit kayo magkasama ni Zhao Wantang? Nasaan si Kinyan-an? Sumagot ako, nag-business trip siya, ako ang kumakatawan sa kumpanya. Kasama si Boss Zhao pumunta, lumingon-lingon si Shen Xingwan sa amin. Hindi na kaya ni Zhao Shu, hinila ako paakyat ng second floor, may tunog na dingdong. Bumukas ang pinto ng elevator, at nang makita ko ang taong nasa loob, bahagya akong natigilan. Ilang araw kaming hindi nagkita, biglang naging estranghero. Ang lalaki ay naka-Amerikan at kurbata. Malamig ang mukha, maganda ang linya ng kanyang balikat at liig, at presko ang kanyang tindig. Nadamdam ko ang presyon ng kanyang presensya, nagtagpo ang aming mga paningin. Nang magkatapat ang aming mga mata, parang pinisil at binitawan ang aking puso. Tinanong ko, umuwi ka na ba galing sa biyahe? Sumagot siya. Hinawakan ni Kinyan-an ang aking braso, at mahinang sinabi, sumunod ka sa akin. Huwag kang tumakbo kung saan-saan. Nakahiya akong nagpaalam kay Zhao Shu. Dinala ako ni Kinyan-an sa isang madilim na sulok, kung saan may maliit na lampara lamang ang nagbibigay ng mahinang liwanag. Maingat akong nagtanong, galit ka pa ba? Nitong mga nakaraang araw, biglang naging balisa ang aking kalooban, hindi ako kumakain at natutulog ng maayos, at lagi kong iniisip ang imahe ng isang babae. Dahil madilim ang paligid, hindi ko gaanong makita ang kanyang ekspresyon. Bahagyang bumagsak ang maitim na mga mata ni Kinyan-an. Bahagyang iminulat ang kanyang mga labi, bago ko sagutin ang iyong tanong, Su King-an. Sagutin mo muna ang aking tanong. Sumagot ako, itanong mo. Tinanong ni Kinyan-an, bakit mo nagustuhan si Zhao Wantang noon? Mahina kong sagot. Maganda siya pero hindi ko na siya gusto ngayon. Tahimik ang lalaki ng ilang saglit. Boses na presko ang kanyang tanong, ano sa tingin mo ang itsura ko? Bigla akong natigilan sa tanong. Dahil hindi siya nakakuha ng sagot, bahagya siyang napailing. Agad akong nagsalita. Magaling, ikaw ang pinakagwapo sa lahat ng nakita ko. Tanong ni Kinyan-an. Gusto mo ba ako? Sumagot ako, hindi ba't kasal na tayo? Matigas na tanong ni Kinyan-an, gusto o ayaw? Bakit biglang tinanong sa akin ni Kinyan-an ito? Matagal bago ako sumagot, gusto. Tanong ni Kinyan-an. Bakit noong nasa bar ka, sinabi mong para sa negosyo lang, walang pagmamahal? Iginiit kong maging kalmado, noong una, para sa negosyo lang naman talaga yon, at hindi pa tayo masyadong magkakilala. Saan manggagaling ang pagmamahal? O baka naman may pagmamahal ka na sa akin simula pa noon, at lihim mo akong minamahal. Bahagyang nanlamig ang kanyang mga labi, seryosong sabi, minahal na kita noon pa man. Nakatitig ang babae sa akin, mahinahong sabi, ako ang nagmungkahi ng kasunduan. Su King-an, matagal na kitang gusto. Iminulat ko ang aking bibig. Dilat na dilat ang aking mga mata, nagulat. Hinadlangan ako ng katawan ni Kinyan-an. Nakatutok ang kanyang tingin, paos na sabi, Su King-an. Gusto mo ako? Mahina kong bulong, hindi ko naman sinabing hindi kita gusto. Bahagyang nataas ang kanyang labi, hinawakan ang aking mukha, at hinalikan ako ng may pananakop. Nagtagpo ang aming mga hininga, mahigpit na nakapulupot ang kanyang braso sa aking baywang. Mainit at hindi maaaring tanggihan. Sabi ko, Kinyan-an, ang pula ng iyong mga mata. Ang init ng iyong katawan. Tanong ko muli, nilagyan ka ba ng gamot? Tumango siya, gumalaw ang kanyang lalamunan, paos at nagmamadali ang boses. Tara, umuwi na tayo. Pagbukas pa lang ng pinto ng kwarto, hindi pa ako nakakapag-react. Ay bigla akong itinulak sa kama. Malamig ang buwan, totoo nga na hindi dapat masyadong matagal na nagpipigil ang isang lalaki. Ilang beses akong natamaan sa nightstand noong gabing iyon.
Para akong isdang naubusan ng tubig, sinusubukang humawak sa isang bagay. Pero napakadulas, wala akong mahawakan. Narinig ko ang mahihinang paghinga ng lalaki. Pagkatapos ng 3 taong kasal, nakatanggap ako ng regalo sa aking ika-30 kaarawan. Buntis si Kinyan-an. Masayang-masaya ang aming mga magulang. Buong pagbubuntis ko, inalagaan ko ng husto si Kinyan-an. Araw-araw akong umuwi ng eksakto sa oras para magluto ng sabaw para sa kanya. Noong tag-init ng ika-4 na taon, nanganak si Kinyan-an ng isang lalaki. Pinangalanan itong Tsunyan-an.